Oh, mahaba-haba itong gabi na ito at tayo'y magbalita na. Naku po, no election ang kanilang plano sa 2028. Ano ba yung no election? Oh, no election. Oh, kasi ganito yan ha, ganito yan. So sa 2028 may election. Presidente, senador, congressman, gobernador, mayor, lahat national election yan. Nung nakaraang 2025, senatorial election lang yan. Ano ba tawag nila doon? Midterm election ang tawag doon. Senators ang pinakamataas na ibinoboto, tapos pababa congressman, party list, LGU. Ayan na. Siyempre, unang-una, ang plano nila is yung People's Initiative, 'di ba? I think sinimulan nila yan 2023. Isang taon pa lang. Simula nung sila'y umupo, putang ina na addict na kagad sila sa kapangyarihan. Sa sobrang addict nila sa kapangyarihan, anong gusto nila mangyari? Constitutional Assembly. Baguhin natin. Tapos ang sinasabi nila, ang babaguhin lang natin ay economic provisions. Pukin ang ina ninyo. Economic provisions, tarantado kayo. Wala naman kayong alam sa ekonomiya. Bobo naman sa ekonomiya yung presidente natin, paano economic provisions. Kasi nga pag pumayag kayo doon sa Constitutional Assembly o may babaguhin sa saligang batas, pag pumayag kayo diyan, syempre pagbobotohan yan kasabay ng eleksyon. Pag pumayag kayo diyan, pag sinabi nila na huwag kayong mag-alala, ang gagalawin lang natin is yung mga economic provisions. Tatanggalin lang natin yung red tape, ganito ganyan para mas marami mag-invest sa atin. Pero sa katotohanan, kapag pumayag kayo diyan, budol kasi yan Pag pumayag kayo diyan sa People's Initiative na yan noon, yung pinapipirmahan nila. Pag pumayag kayo dyan, yari kayo kasi lahat na ng pwede nilang babaguhin nila. Ang pinakagusto nilang baguhin, alam niyo kung ano? Yung termino ng mga congressman. Gusto nilang gawing 6 na taon. Lugi daw sila Lugi daw sila sa Senado kasi ang senador daw 6 na taon ang kanilang mandato, samantalang sila 3 taon lang daw. Gago, di ba? Mantakin mo. Distrito mo. Ikakapiranggot. Isang congressman ang kailangan mo lang boto para manalo, mga 2,500. Tapos gusto mo 6 na taon? 6 na taon ka magsisilbi parang senador? Diyos yarn. Bakit pa nila gusto? Kasi sabi nila kulang daw Kulang daw yung 3 taon. Kulang saan? Kulang sa pagnanakaw? Kulang sa pangungulimbat? Kulang sa pang-aabuso? Ganon? Kung sa 3 taon ba naman na nandiyan ka, nagtrabaho ka sana, hindi puro impeachment yung ginagawa mo. Kasi pagkasimula pa lang ng 2025 pagpasok pa lang nila yung mga congressman, ano nang inasikaso nila? Impeachment kagad. Nagkaroon ng krisis sa bayang Pilipinas, nagkaroon pa ng malawakang pagbaha sa bayang Pilipinas. Anong ginawa ng mga congressman? Anong inimbestigahan nila? Puro Duterte. So ngayon, kapag pumayag tayo dyan sa Constitutional Assembly na yan, CONCON na yan, Constitutional Convention, at pumayag kayo dyan sa People's Initiative, pumirma kayo ng pumirma, binabayaran pa nga yung mga pirma Ayuda pa yung pinambabayad sa pirma para lang para ma-extend yung kanilang termino. Ma-extend ang termino ng Congress. At pag-iisahin yung Congress at Senado. Pag pinag-isa yung Congress at Senado, 24 ang senador, 300 ang congressman, tapos gusto nila, isang house sila naboboto, isang 3/4 lang. 3/4 vote. So parang ang boto ng 24 senador 24 lang. Tapos ang boto ng Kongreso 300 sila. So paano 'yun? Kung yung 24, let's say yung 24 na senador ayaw nila, yung 300 na congressman gusto, dahil busog sila sa kanilang Speaker of the House, napakarami nila. Lugi ang Senado, wala nang check and balance. 'Di ba? 'Di ba? So meron ng monopolyo. Nakita niyo yung ginawa ni Ferdinand Marcos Jr. Senior noon. Ginawa ni Ferdinand Marcos Senior, tinanggal niya yung legislative at saka yung judiciary. Tinanggal niya, kinontrol niya mag-isa. Ano nangyari? Nagkaroon ng diktadorya sa Pilipinas. Kinontrol niya mag-isa yun nung siyang presidente. Kaya nga, gumawa ng 1987 Constitution para hindi maulit yan Nandiyan na nga, pumasok pa yung mga party list representative at kung ano mga party list na mga positions diyan sa Congress or marginalized sectors na putang ina niyan. Saan ka naman makakita ng party list na ako Bicol, Terry Ridon. Tapos Bicol Saro, Terry Ridon. Tapos kasi Bicol Saro is parang one Bicol, ganun. So instead, gumagawa sila ng batas para sa Bicol. Anong ginagawa nila? Ayun, tinatarantado yung mga Duterte. Yung marginalized sector na kanilang nire-represent, na asikaso pa ba nila? Hindi na. Kasi nakafocus lang sila sa politika. Ang problema kapag kaganyan, mawawalan na ng kapangyarihan ng Senado, at pag nawalan ng kapangyarihan ng Senado, di lahat na ng gustong gawin ng mga kurakot ng mga congressman, di wala nang wala nang filter yan. Paramihan na lang ng boto lagi. Ganun na magiging demokrasya ng legislative.
Oo, na isang boto na lang sila. So mawawala na ng boses itong mga senador na ito. O tapos ayan na, lahat na pwede nilang gawin. Pwede nilang gawin forever si Bongbong. Pwede silang gumawa ng batas na susunod na presidente, si Sandro, hanggang dun sa kaduluduluhan ng mga lahi nilang mga kawatan. Ganyan. So ngayon mga bossing, no election yung umuugong ngayon at nalaman niya ni Senator Amy Marcos. Kaya naman pala sila gigil na gigil. Na natanggal si Alan Pitt si Tito Soto kasi ang unang plano talaga nila kung ma-impeach si Inday Sara, gagawin nilang Vice President si Tito Soto. At pag ginawa nilang Vice President si Tito Soto, hawak nila Senado, hawak nila ang Kongreso, itutuloy nila yung People's Initiative. Ano 'yun? Yung pahabain ang termino ng presidente. Walang eleksyon sa 2028. O kung sakali man kasi nga nababalita nga na may cancer daw yung presidente. Kung sakaling halimbawa mamatay bukas sa isa makalawa sa pangatlong araw, at hindi na mabuhay yan, sigurado na kanila pa din yung magiging presidente, which is si Tito Soto sana. Ang problema, na-check nila na napakadelikado na itong mga sindikato na ito. Kaya dapat mapalitan. So napalitan ngayon ni Alan Peter Cayetano, ayaw ni Alan Peter Cayetano ng Constitutional Assembly. Ayaw niya ng pagbabago ng Constitution. It's not possible while ang mga nakaupo puros mga kawatan. Open naman sa pagbabago ng Constitution dahil marami ng mga obsolete na mga batas eh. Pero kung gagawin yan ngayon na si Satanas ang nakaupo sa palasyo, hindi pwede. Kasi puro pang sariling kapakanan lang yung kanilang iintindihin. So ngayon mga bossing, nakuha ni mai-impeach ba si Inday Sara sa Senado? Kaya tae yung mga congressman, wala silang energy. Hanggang ngayon, propaganda pa rin sila ng propaganda because alam nila na sa Senado mamamatay ang impeachment ni VP Sara. Bakit? Unang-una, bukod sa napakagaling ng mga lineup ng abogado ni VP Sara, walang ebidensya ang Kongreso. Kaya nga sila nag-conduct pa ng mga additional investigations, additional na mga araw para mag-imbestiga at makakuha pa ng mga mga peking mga ebidensya. Hindi kayang maabot ng minority. Hindi kayang maabot ng minority yung 16 vote para si Inday Sara ay ma-impeach. Kasi kung 11 lang sila, 12 yung kasi nawala si Senator Bato de la Rosa, supposedly 13 yan eh. So 12, 11, hindi nila kayang kunin yung 16. So in order for them to get 16, kailangan pa nilang may bumaliktad na 5 senador sa kabila. Paano may babaliktad na 5 senador sa kabila? Tinatarantado nila yung majority ngayon. Let's say for example, yung majority ni Tito Soto nung nakaraan, manipis man lang din yun. Ilan lang din naman yun, parang lalabing 4 lang din naman yata eh. So hindi pa rin nila kayang makuha yung 16 na boto. Hindi pa nga tayo sure kung yung mga nandiyan sa minority boboto in favor sa impeachment ni VP Sara. Kasi nga, malalaos sila. Oo. So dahil hindi nila makukuha yung numero, fino-float na naman nila ngayon yung idea na hindi kailangan magkaroon ng eleksyon at magkaroon ng pagbabago ng konstitusyon, pahabain ang termino ng mga congressman, tapos pahabain ang termino ni Pangulong Marcos at iluklok at walang maging eleksyon sa 2028. Nakuha na yun ni Inday Sara narinig niya na yung issue na yan. Kaya nga nung nasa Hague siya, sinabi niya yun na that's if magkaroon ng elections on 2028. That's if, sabi niya. Di ba? Ganun kahayop ang mga yan. Dahil nga mahihirapan silang i-impeach si Inday Sara, and even if ma-impeach nila si Inday Sara mga bossing, sigurado ako na kahit sinong itaas ng kamay ni Inday Sara, siguro kahit taong grasa sa ilalim ng tulay ng Makati, ang itaas ni Inday Sara, yan ang mananalo sa sobrang galit sa gobyerno na ito. Ganon katindi ang galit ng mga Pilipino. Akala nyo lang hindi nagpupunta yung mga Pilipino sa labas, akala nyo lang hindi nakikisama sa mga rally, pero tingnan nyo ang pulso ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga OFW dito sa ang tawag dyan, dito sa social media, yari kayo dyan. So, lahat yung mga nakikita ninyong mga legit na mga accounts sa social media na nagtatanggol sa mga Duterte, lahat yan galit. Pati mga pamilya niyan galit. So gaano karami? Kung noong masaya ang mga Pilipino, nakakuha si Inday Sara ng 32 million votes, lalo na kaya ngayon nagalit ang mga Pilipino. Gaano karaming boto makukuha ni Inday Sara sa 2020? Kaya pipigilan nila yan kasi hanggang ngayon, nakita nyo, hanggang ngayon wala silang napipili na kakandidato hahalili or ikakampanya ni Bongbong kasi wala siyang gustong ikampanya, ang gusto niya sarili lang niya. Ganyan. Kaya no election sa 2028. Yun talagang plano nila. Kaya nga 'di ba si Inday Sara ready siya sa bloodbath. Kasi katulad niyan, si JB Ejercito kahit nasa minority yan, nagsalita na siya noon, ayaw niya ng impeachment.
Ayaw daw niya ng impeachment. Siyempre, na-impeach yung tatay niya eh. Napwersahan na pababa yung tatay niya dahil dyan sa impeachment na yan. So, susuporta pa siya sa impeachment. Napakagago naman niya. O sino pa? Marami pang mga senador dyan nang ayaw sa impeachment. Ang sigurado lang ako na gusto impeachment, baka nga mamaya ito si Tito Soto at si Lacson, hindi pa yung bumoto sa impeachment ni VP Sara. Dahil mga balimbing naman yan. Kailangan lang natin mga bossing ma-weather itong or ma-survive itong 2026. After nito sa 2027 tapos na boxing mga bossing, parang nanalo na si Inday Sara niyan. Kaya tiis-tiis lang tayo. O pakinggan natin tong balitang ito ng no election. Pinabulaanan ni Senator Ping Lacson ang pinapakalat ni Senator Amy Marcos na posibleng no-L o walang eleksyon sa 2028 para Dininay ni Lacson. Kailan ba may inamin si Lacson? Hindi niya inaamin na bakla siya. Hindi niya inaamin na may pinoprotektahan siya sa Senate Blue Ribbon Committee. Hindi niya inaamin na binudol niya kayo nung sinabi niya na mayroon siyang hawak na mga 70 na mga kontraktor na kahit isa wala siyang inilabas at pinatawag sa kanyang komite. Panay ang niya, panay ang banggit niya kay Pangandaman, panay ang banggit niya kay Bersamin, pero kahit minsan hindi niya inimbita dyan sa dyan sa Senado. Tapos yung pinakusahan siya na pinagtatakpan niya, deny siya. Lahat naman dininay ng gago na yan. Meron bang tinanggap yung ulol na yan? Nuknukan na sinungaling yung kupal na yan. extend ang termino umano ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Hindi pa rin nawawala ang langit-ngit ng kudeta sa Senado, lalo na ngayong pugante ng itinuturing si Senator Bato de la Rosa na siyang naging susi para maging Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano. Ang 1311 na bilang ng Senado o 13 miyembro ng mayorya at 11 minorya, 1211 na lang ngayon. Kaya ayon kay Senator Erwin Tulfo, isa lang pong humakbang dyan, tapos ang boxing. Yun kung may hahakbang. Tapos na kayo Tapos na kayo, binaboy nyo ang Senado, binaboy mo ang mga Duterte matapos mo silang gamitin. Matapos kang kunyari, gigil na gigil ka kay Trillanes, ngayon sinuchupa mo na si Trillanes. Putang ina ninyong magkakapatid kayo, mga tulpo kayo, mga bugok kayo at mga baog kayo. Mga anak kayo ng anak kayo ng ina ninyo, isang lahi kayo na mga putok sa buhok. Kapal ng mukha nito. Ang kapal ng mukha nito, hindi ba? Matapos niyang sipsipan. Ang mga Duterte. Kaya nga nung lumabas daw siya ng Senado, pinagmumura siya Nagpasalamat na lang siya. Oo, dahil mga supporter yon na kaibigan mo at kakampi mo noon na tinarantado mo, nagpasalamat ka sa kanila. Nagpasalamat ka sa kanila kasi isa sila sa mga sumuporta sa iyo na kahit murahin ka nila, inanalo ka na Isa lang ang humakbang dyan tapos ang boxing. Ang tanong, may hahakbang ba? May hahakbang ba papunta ng impyerno? Alam naman na nung mga nasa majority ngayon na ang pagsanib sa inyo ay pagsanib kay kamatayan. Dahil mamamatay ang lahat ng mga mamamatay ang political career ng lahat ng mga nasa minority ngayon. Sino ba mga nandiyan? Si Kiko Pangilinan, yung mga oposisyon. Mantakin mo, Tulpo, nakukuha mo, nakainin mo yung tae mo. Na dati gigil na gigil ka sa mga dilawan, tapos ngayon, puta kakampi mo mga dilawan. Di ka nahihiya, di ka nandidiri. Oo, itong mga Tulfo na to, matatapang lang to sa mga maliliit na mga na mga tao, pero pagka yung mga ganyan na, pag natapalan ng mga mukha niya ng mga offers, proyekto, kapangyarihan, putya nagbabago ang mga prinsipyo ng mga hunyango yan. pero sa isang interview, sinabi ni Senator Amy Marcos na kaya lang naman daw gustong mapalitan ang Senate leadership ay dahil sa itinutulak na charter change sa pamamagitan ng Constitutional Assembly o CONAS. Ibig sabihin, mga nakaupong mambabatas ang hihimay at babago sa konstitusyon. Giit ng senadora gagawin umano yan para walang 2028 elections. Para raw ma-extend ang termino ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Para kapatid na ito, kanino tayo maniniwala? Sa mga vlogger, sa mga media o sa kapatid? Sa kapatid mismo. Mantakin mo kapatid niya, sarili niya yung dugo. Inalagaan niya yan, kasama niya isang matris lang pinanggalingan ng mga yan. Sa isang butas lang ng satanas na babae lumabas yung mga yan. So, sino ba ang may ayaw kay Duterte? Ang lahat ng may ayaw kay Duterte may gusto na ma-extend si Marcos. Bakit? Lahat ng galit kay Duterte binusog ni Marcos. Sino-sino niyang mga yan? Magnanakaw na congressman, mga tax evader, yung mga oligarko, mga komunista, mga drug lord, mga kriminal. Lahat yan ayaw kay Pangulong Duterte.
Kaya nga si Pangulong Duterte sa kabila ng maraming magagandang nagawa niya sa bayang Pilipinas, nandoon siya ngayon sa ibang bansa at ipinatapon netong demonyong ito. Oo, kasi nga ang ginawa niya, yung mga kalaban ni Pangulong Duterte, kinaibigan niya. O ngayon, syempre, the business is doing good. Drug business is doing good. Oo, yung mga nagmomonopolya ng mga negosyo sa Pilipinas is doing good. Yung smuggling is doing good. Yung manipulation ng vape sa Pilipinas is doing great. Oh, the corruption is rampant and doing better than the past 8 years or the past 9 years. Syempre, miski ako, kung sindikato ako, adik ako, na dati nagtatago ako nung kay Pangulong Duterte, ngayon, hayag na hayag ako. Nag-aabutan nga ng shabu dyan sa daan ngayon, wala na eh. Yung snatcher nga ngayon, putyang ina, dati nagtatakip pa ng mukha, ngayon hindi na eh. Dati ngayon, akyat bahay kahit umaga, ay kahit gabi, sa gabi lang sila umaakyat sa dingding, ngayon hindi kahit ang haring tapat sa harap na ng gate dumadaan. Ang matindi, yung mga magnanakaw noon, nakamaskara, nakadisguise. Ngayon, hindi. Bukas na bukas ang mga mukha, mga nakabarong pa. Mali-malita ang perang tinatanggap. Saan ka ba naman? Kung ikaw ba naman tumanggap ka ng mali-malitang pera, yung trilyon-trilyon na ninakaw sa Pilipinas, pinaghati-hatian ng sindikato sa Kongreso, sindikato sa labas ng Kongreso, sindikato sa Malacanang, sa mga gabinete. Kung pinaghati-hatian ba naman yan, di umano O yan ang bintang sa kanila. Kung pinaghati-hatian ba naman, syempre busog ka eh. Hindi ba? Sabi nga nila, kung sino yung nagpapakain sa'yo, mga aso man yung mga yan, kung sino nagpapakain sa mga yan, yun yung amo nila. Siyempre, ayaw nila na mahinto yun. O gusto nila na well-oiled yung kanilang pagnanakaw, yung kanilang sindikato, wala nang uhuli, tapos parang private army pa nila yung sundalo, police, NBI. Yung mga kalaban nila sa politika, hindi na nila problema dahil dahil hindi na sila nilalabanan, kundi man mga nangangamatay. Lahat ng mga yan, mga bossing, gusto nila ma-extend si Bongbong kasi nga yung buhay nila na impyerno nung panahon ni Pangulong Duterte, ibinalik sa kanya ni Bongbong. Talagang gusto ng mga yan na mag-extend si Bongbong. Ang problema, kaya pa ba niya talagang ma-extend until 2032? Yun ang malaking tanong. Bumuelta riyan si Senator Ping Lacson sa programang Ted Filon at DJ Chacha. Outright lie. Kasi nungalingan, walang pag-uusap kami. Siyempre, aamin ka ba? Meron bang kriminal na umamin? Meron bang satanas na inamin niya na satanas siya? Meron bang babaero na inamin niya na babaero siya? Meron bang manyakis, rapist na inamin niya na nang-rape siya? May magnanakaw ba na amin na magnanakaw siya, Ping Lacson? Ano ka ba naman? We are expecting na i-deny mo yan, pero hindi namin ine-expect na isa ka sa magdi-deny. Kasi dito, kung sinong unang mag-ingay, kung sinong unang pumiyok, kung sinong unang umaray at sinong unang nag-deny, sigurado, yan ang may alam. Anong sabi ninyo? Di ba sabi ninyo, hindi na kayo tatakbo bilang senador sa 2032. Baka nag-iipon na kayo. At saka, sigurado ako na nakikinabang yung anak mo dahil sabi ni Faeldon to, hindi ako nagsabi nito na smuggler daw ng simento yung anak mo. Siyempre, kung buhay na buhay ang smuggling ngayon, di buhay na buhay ang negosyo ng anak mo. Di umano, kaya naman, asong-aso ka ni Bongbong kahit na nung 2022 elections, isa ka sa nagsasabi na magnanakaw siya at pinapadrug test mo siya. Ngayon, aso ka na niya. Bakit? Hindi ka naman siguro babaliktad ang prinsipyo mo nang wala lang. Ano ba nakita mo kay Marcos? Ano ba nakita mo ginawa ni Bongbong Marcos sa Pilipinas? Wala naman. Kung imposible naman na may nakikita ka na hindi namin nakikita. Sigurado, meron kang nakuha na hindi namin nakukuha. Kaya, asong-aso ka ni Bongbong. Yung mga focuses namin, napakalimitan may mag-focus sa minorya. Never yang napag-usapan. Hindi naman yan pag-uusapan sa Senado mismo Siyempre, pag-uusapan yan sa mga pribadong meeting. Tangina, ginagawa mo naman tanga ka alam ninyo, masyado na iniinsulto yung katalinuhan ng mga tao Siguro nung panahon na wala pang social media, maaaring yung mga ganyang pautot ninyo dahil bayad naman ninyo yung mga media na yan. Mga ganyang pautot nyo, pwede pang sakyan yan. Pero sa ngayon, hindi na. Kitang-kita Kitang-kita. Bakit galit na galit kayo na si Alan Peter Cayetano nakuha yung sa inyo, yung Senado sa inyo? Nangyayari naman yan. Ever since naman nangyayari yan. Sa history ng pagpapalit ng liderato sa congressman o sa Senado, laging merong laging merong kumpas ng presidente yan. For the first time, nagkaroon ng pagpalit
ng liderato diyan sa diyan sa Senado nang walang kumpas ng presidente, kaya galit na galit kayo. Kasi siguro pinagagalitan kayo ng ng amo ninyo. Bakit nyo pinaagaw? Anong nangyari? Hindi nyo ba binusog yung mga na yan? Bakit dito sa Congress, magaling yung Speaker of the House nila, si Martin Romualdez, binusog niya lahat ng mga congressman. Kaya parang santo ang tingin sa kanya. Anong ginawa nyo ni Tito Soto? Kinamkam nyo ba yung panglagay natin na pera sa mga senador? O baka naman talagang mas may prinsipyo yung mga senador kaysa sa mga congressman dahil hindi sila nagpapabayad. At alam nila na papunta na ang Pilipinas sa basurahan dahil dito sa leader natin na to na walang direksyon. Kasi simple lang naman yan may nangyari, nakuha sa inyo yung Senate presidency. Di magpalakas kayo ulit, humanap kayo ng timing para mabawi nyo ulit. Pero bakit gigil na gigil kayo? It happens naman, nangyayari naman yan. Ilang beses naman na nagpalit from Mig Zubiri, napunta kay Chis Escudero, tapos napunta kay Tito Soto, tapos napunta dito kay Alan Peter Cayetano. So bakit dati okay naman si Chis Escudero pa ang nagpasumpa kay Tito Soto? Bakit ngayon gigil na gigil kayo? Tapos to the point na talagang sinira nyo ang Senado. Ako naniniwala ako na man ang nangyari sa Senado, mas malabo nagagawin ni Cayetano yun Kasi ang pangit na simula ng leadership niya Kaya kita mo, ang inaatake nila ngayon, yung leadership ni Cayetano, mahina daw kaya nangyari yan sa Senado. Mga gago. Umpisa pa lang si Cayetano, 2 araw pa lang, ginulo nyo na. Inactivate nyo na yung NBI. Inactivate nyo na yung pagsaserve ng warrant of arrest kay Bato de la Rosa. Binaboy nyo Senado, kayo bumaboy sa Senado, hindi naman yung bagong liderato Kasi yung bagong liderato, ang ang problema niyan kung paano pupunan yung mga posisyon, may parating pa na impeachment and all. And even if kayo naman ang Senate President, nasa inyo ang majority, hindi nyo naman makukuha yung 16 votes. Hindi nyo makukuha yan. Never yang nabanggit yung CONAS. Kung meron bang plano na mag-CONAS, hindi namin alam yon. Kung kung meron man, at kung meron kami narinig, hindi namin alam kung ano yung end state na gusto nilang makita. Naglolokohan pa ba tayo, Ping? People's Initiative, di ba? Di ba 2023 pa lang, nagpakanana sila ng People's Initiative, ang Congress, nagpapirma na sa mga tao gamit ang ayuda, AX, AKAP, TUPAD, para pumirma ang tao doon sa kanilang People's Initiative, di ba? Buti sana kung walang nangyaring effort for People's Initiative noon. Di ba nag-away pa nga ang Senado at saka ang Kongreso, ang sinabi ng Kongreso, huwag niyo pakialaman yung diskarte namin, hindi namin pinakikialaman yung diskarte niyo. Tapos sasabihin mo, wala kang naririnig, tanga ka. Mas naniniwala ako kay Aimee. Mas naniniwala ako kay Aimee. Kasi nga, nagkaroon pa ng hearing si Aimee patungkol dun sa People's Initiative na pirmahan dyan sa Davao. Di ba nagkaroon ng hearing ng People's Initiative dyan sa Davao? Meron may tumakbong PI noon So, mas naniniwala ako kay Aimee na talagang yun yung ultimate, ulterior motive ninyo at ulterior na plano ninyo sa bayang Pilipinas, hindi na kayo bumaba. Gawain naman ng mga Marcos yan. Blueprint man ng mga Marcos yan. Kita mo yung Marcos Senior, ilang termino ang inilagi niyan. Si Bongbong Marcos, syempre pangarap niya, idol niya yung tatay niya Idol niya yung tatay niyan Satanas syempre gusto rin niya na maranasan yung dire-diretso yung termino. Kung matatandaan itong Lunes, nabanggit din ni SP Cayetano ang tsa-tsa sa kanyang press con. Ilang beses pa nga niyang binigyang diin na 2023 pag gustong i-abolish ang Senado. I really believe that the events in the last few months was also intentional na ma-weaken ang Senate because bubuhayin yung constitutional change, except this time around, regional Senate ang gusto nila. But to do that, siguro, part of the enticement is that may term extension. Nang tanungin yan kay Lacson, Hindi ko alam kung ano yung pinanggagalingan ng kanilang kasi para kaming nangangarap na lang lagi Huling-huli, nabubulol. Walang ganyan pag-uusap. Ang dominant na tuwing mag-uusap kami, ibalik natin yung dignidad ng Senado. Bakit niyo ibabalik yung dignidad ng Senado? Hindi naman nawala. Hindi naman nawala Naipagtanggol naman ni Cayetano yung dignidad ng Senado Bakit? Nakapasok ba NBI? Nakapanggulo ba NBI? Hindi, nagtakbuhan. Anong dignidad ang ibabalik? Nung nawala na rin yung dignidad. Kayo dignidad, ganun. Wala nga kayong mga dignidad Wala nga kayong mga
Wala nga kayong mga bayag eh. Sunod-sunuran nga lang kayo kahit alam nyo na naharap-harapan, tinatarantado tayo ng presidente. Supposedly, kayo talaga yung check and balances eh. O kayo talaga yung check and balance. Pag may ginawang katarantaduhan ng Congress, kayo dapat yung magbablock nun eh. Kasi pag nakalusot sa inyo, pipirmahan ng presidente yun eh. Pero hindi nyo ginawa eh. Ang ginawa nyo nga super majority. Hawak na ng presidente yung Congress, hawak pa ng presidente yung yung Senado. O, so ngayon, lahat ng insertion, lahat ng allocables, sige. Lahat ng mga proyekto, putya, nagkanda hilo-hilo yung mga sindikato sa DPWH eh. Noon, ilan-ilan lang yung binibigyan nila ng pera. Ngayon, putang ina lahat. Wala na natira sa kanila. Ganyan kayo kagahaman. Mga animal kayo. Una na ring itinanggi ng Malacanang na pinag-uusapan ng Administrasyong Marcos ang pag-aamyenda ng 1986. Putang ina, kailan ba nagsabi ng totoo ito? Eh lahat naman na sinabi ng gagong to, kabaliktaran. Naman sinabi matino ito eh. Meron ba itong sinabi nagkatotoo? Di ba sinabi ko nga sa inyo, yung damit niya, pag sinabi niyang puti yan, ito-double check mo pa kung colorblind ka eh. Kasi alam mo, sa sobrang sinungaling yan, kahit yung obvious na, pagsisinungalingan niya pa. Oh, nung nakaraan, sinabi niya, walang nag-utos. Walang utos na arestuhin si Bato. Eh, ba't inaaresto si Bato ng NBI? Walang NBI doon. Walang may baril. Putang ina, eh, bakit nagkaputukan? Nuknukan ng sinungaling ito. Ito pa naman ang tinanong nyo. Diyos ko naman, pinsan ni Pinocchio yan eh. Alam niyo ba si Pinocchio nung tumanda? Ayan, si Bongbong Marcos Jr. Oh, yan yung batang Pinocchio. Buti pa yung Pinocchio sa Disney tumino, ito hindi. Tangina. Isinabuhay si Pinocchio, mga bossing. Yung napanood niya lang kasi na part ng pelikula ni Pinocchio, nung nagsisinungaling si Pinocchio, mahaba yung ilong. Tapos ginagamit ni Pinocchio yung ilong niya pangkuha ng mga bagay-bagay. Hanggang dun lang naputol. Hindi niya nakita yung buong istorya na natauhan si Pinocchio at hindi na siya nagsinungaling. Oo, dahil hanggang doon lang napanood niya nung nagsisinungaling si Pinocchio, idol niya si Pinocchio, puta hanggang ngayon sinungaling pa rin siya, tanda niya na sinungaling pa rin siya. 7 Constitution. Sinusubukan pa ng News 5 na kunan ng pahayag sila Senator Amy at SP Cayetano. Nagbabalik. Kukunan niyo pa ng pahayag si Amy. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa
Wala